Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito maibigan ay maibabahagi po ako sa inyo. Lalong-lalo na kung kayo po ay mga gumagamit ng mga OLT. Lalong-lalo na din sa mga baguhan na mga kaibigan natin na nagtatry sa OLT po mga kaibigan at naghahanap kayo ng mga mura lamang na mga routers na pwede nating gamitin. So ito yung ibabahagi ko sa inyo sapagkat ito po yung ginagamit ko mga kaibigan sa akin pong mga client at dun po sa mga vendor ko na nilalagay ko bawat area. So ipapakita ko po sa inyo. Ako nga pala mga kaibigan, gusto ko lamang po palang unang i-shoutout yung ating mga kaibigan dyan na nagpa-member po sa atin pong pa-shoutout. Sa hindi po alam kung paano po magpa-member mga kaibigan, nandyan po sa screen, i-click nyo lamang po ang join button. At nang sa ganun, sa lahat po ng ating pong mga video na i-upload ay maaaring i-shoutout ko po lahat ng ating mga kaibigan dyan na gusto pong magpapa-shoutout. Okay? So, yan mga kaibigan, ang ating gusto ko pong i-shoutout si Mr. Hype. Kaibigan natin na nag-stay sa atin pong membership para pa-shoutout po mga kaibigan. Magandang gabi po kay Sir Mr. Hype. Makikita po niyo sa screen yung kaniyang picture po mga kaibigan. At ganoon din, ay gusto ko din po na i-shoutout si Sir Alaboy. Makita din niyo po ninyo sa screen. Maraming salamat po sir sa pag-stay po sa atin pong YouTube channel. At ganoon din si Sir Joel mga kaibigan at matagal na din po itong member ho natin. Shoutout po sa iyo dyan sir. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ganoon din po si Sir Orlando mga kaibigan. Isa din po ito sa mga kaibigan natin na nag-stay ng matagal na din po sa atin pong YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat po na shoutout ko po ngayon. So ngayon mga kaibigan, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay yung mga router na ating pong ginagamit. So ito yung ginagamit ko sa vendor ko mga kaibigan sapagkat napakadali lamang po siyang i-set up. So wala na po siyang SSID na makikita kasi parang switch lamang po ito. Pero napakadali pong i-set up ito sa OLT natin at ipapakita ko po mamaya sa inyo kung paano po ito i-set up po mga kaibigan. So ito mga kaibigan ay brand new ho ito. So ito po ay Huawei. Okay, Huawei. Yun, wala naman pong pangalan dito sa likod. Ay ito pala. So brand new po ito mga kaibigan. At napakadali pong i-set up. Ipapakita ko po sa inyo mamaya ang pag-setup po nito. Ito po nga po pala mga kaibigan ay Xphone. So ibig sabihin ng Xphone, pwede siyang gamitin sa GPON at saka sa iPhone mga kaibigan na OLT. Okay, so next naman po na router na akin po ginagamit sa mga client natin. Ito po mga kaibigan, murang-mura lang din po siya. Ito po ay China Mobile. So, na-testing ho natin to, tested and proven ho ito na maganda din po yung performance po nito. Hindi po ito dual band po mga kaibigan, single band lamang po. At mura lamang po siya at mabibili ho natin to sa Shopee. Meron po tayong link sa baba ng ating pong video mga kaibigan nasa description lamang ho natin. Bisitahin nyo ho yung ating link dyan at dyan po kayo bumili sapagkat legit store po yan na akin pong inilalagay sa ating pong mga description. Sa lahat mo ng link na akin pong inilalagay sa ating pong description mga kaibigan. Ipapakita ko din po sa inyo kung paano po set up ito sa OLT natin. Ito din po mga kaibigan ay pwedeng gamitin natin sa GPON o di kaya sa iPhone mga kaibigan kung ano man po ang OLT na gamit ho natin. Okay, so tara na po at simulan na ho natin kung paano po mag-config ng dalawang item na ito. Tara! So ngayon mga kaibigan ay babahagi ko po sa inyo kung paano po natin ito i-config. Unang-una yung router po ang ating uunahin para po sa atin pong mga client or pwede din po gamitin sa atin pong mga vendor. Makikita nyo po sa screen mga kaibigan, yun pong ibig kong sabihin na una nating i-config. So hindi po tayo nakakonect sa OLT, papakita ko lamang po sa inyo mga kaibigan. Okay, so di natin kailangan pang mag-static. Automatic mga kaibigan, yun po kanyang IP address is 192.168.1.1. So click natin yan. At dapat alam natin to. Username, super admin niya is admin. Tapos yung password niya is admin din. So click login. So dito tayo mapupunta po mga kaibigan. Okay? So unang-unang gagawin natin ngayon is pupunta tayo sa administration. Ayan. Tapos punta tayo sa system management. Tapos punta po tayo dito sa PUN mode switch mga kaibigan. Palitan natin kung ano po yung gamit natin. Actually naka-auto yan. PUN mode. So halimbawa gumagamit ka ng GPON. Dito ka sa GPON. Kung gamit mo naman po ay iPhone, dito ka sa iPhone. So, sa iPhone tayo mga kaibigan. Halimbawa lamang yan pong gamit natin. So, para ma-save, click lamang po ang submit. Okay? So, submitted na siya.
pupunta tayo dito sa network. Okay, so dito sa network, halimbawa mag-create ho tayo ng bago. Ayan, i-delete muna natin to. Okay, so mag-create tayo ng bago. Ayan. So automatic maibigan, wag nyo na pong palitan itong IP version. Type niya is syempre PPOE po yan. Yung kanyang service list, lagay nyo sa internet or di kaya dito maibigan na yan. Okay? So next, port binding. Open natin yung mga port. Kung gusto nyo na isa lang, pero open natin yung 4. Okay, so kasi sa client yan. Lagay natin sa SSID 1. Click yan. Tapos dito maibigan, importante ito. VLAN type. Kung gamit nyo ay GPON, syempre itatag nyo po yan. Okay, so kung ano yung VLAN ID na gamit, kasi kailangan, meron po kasing VLAN maibigan. VLAN ID yung kung gamit natin ay GPON. Halimbawa, 1. Tapos, dito tayo sa baba, username and password. Halimbawa, yung username ko is Haile, password ko is 12345. So, wala na po akong babaguhin po dyan. Ang setup na ito ay para po sa GPON. So, click lamang po ang create para maka-create ho tayo. So, syempre, dun sa administration, sa phone mode niya, dapat naka-GPON po yon. So, ngayon, kasi ipon po yung nasave natin, balik tayo sa ipon. So, i-untag natin kasi naka-ipon ho tayo. Okay? Wala na pong VLAN yan. So, username, Haile, password 12345. Kung ano po ang gamitin nyo na password and username. So, okay na po yan. Automatic maibigan. Create na po tayo para masave po yan. Okay, so click create and masisave po yan mga ibigan. So ngayon, nasave na yan. Okay na yan. Siyempre, importante din na palitan natin yung atin pong SSID. So WLAN tayo. Tapos SSID settings. Alam nyo ko po na alam po ninyo ito. Kasi siyempre sa client natin to, palitan natin yung SSID name. Pagkatapos yung palitan, click submit. Tapos yung kanyang security or password dito maibigan sa baba lamang. So wala na kayong babaguhin dyan. Ito, WPA passphrase. Yan, baguhin nyo yan. Kung ano mo pong password na gusto ng client ho ninyo. Tapos click submit. At tapos na po lahat mga kaibigan. Okay, the last gagawin natin is syempre, i-refresh po natin yung router natin. Kasi baka po sabihin nun yung mabigla ho kayo na abay, sira po itong router na ito. O di kaya baka mali yung akin pong pag-config. Hindi po. Kailangan lamang po nating i-restart yung atin pong router. At nang sa ganun, pagkatapos i-restart maibigan, punta kayo sa status. Tapos network information. Iyan yung makikita natin, unconfigure kasi hindi po tayo nakakonect sa OLT. So yung connection status niya, pagkatapos mo siyang i-restart, makita mo dyan connected or di kaya ay online na po. Yun pong, ito pong router natin at magagamit na po natin siya sa atin pong client o di kaya sa vendor natin. So, ganun lamang po siya kasimple maibigan ang pag-config or pag-set up ho nito. So, ngayon naman, next is ipapakita ko sa inyo, yun pong sinasabi ko na ginagamit ko po sa akin pong vendor na switch nga OLT para sa ating OLT. Okay, so tara. So, ngayon naman po maibigan, makikita nyo po sa screen again na yan po yung atin pong i-config ho ngayon. Ito po kadalasan again yung akin pong gamit sa akin pong mga vendor po mga kaibigan. So, sa ano na ito, sa switch na ito, kailangan naman po nating static para ma-open natin yung kanyang IP address. Okay? So, alam niyo naman po siguro static maibigan, change adapter options, punta tayo dito. Tapos sa Ethernet, kailangan natin properties. Tapos Ethernet protocol version 4, click natin, double click, use the following IP address. 192.168.100.5. Okay? So, sundan nyo lamang po yung atin pong IP address dyan. Click yung subnet mask. Automatic yan maibigan na maglalagay po dyan ng numbers. Okay, so click OK, then okay lamang po natin. Balik tayo sa browser natin maibigan. Yung kanyang IP address niyan is 192.168.100.1. So, click OK. At ayan po maibigan yung atin po makikita. So, yung kanyang account is Telecom Admin. Importante yan maibigan. At yung password niya is admin Telecom. Ayan. Tapos click login mga kaibigan. Okay, so pag napunta ho tayo dito, punta ho tayo dito sa 1. Ito, 1. Ayan. So, ito yung makikita natin dyan. Click lamang po natin ang new para mag-create ho tayo. Ayan, maibigan. So, ito ay i-change natin tong encapsulation mode to PPPoE kasi PPoE po tayo para sa OLT. So, protocol type, huwag nyo na pong baguhin yan. Route
1, huwag niyo pong baguhin yan. Service type, lagay niyo lang po sa internet. VLAN ID, kasi ipon po yung, halimbawa may GPON yung gamit natin, kailangan tong VLAN ID. Lagay nyo, VLAN ID nyo is 1. Pero since hindi tayo VLAN or hindi tayo GPON, ipon yung gamit natin, kailangan natin yung i-uncheck para mawala po yun. So, dito sa username, lagay nyo po yung username ninyo para sa client. Halimbawa, 20 Mbps, depende sa setup ninyo. Password, 12345. Then, so yun lang yung ating gagawin dito. So, click apply. Ayan, i-apply natin para ma-save. At ganoon din po maibigan sa pag-process ho sa atin pong GPON na naka-VLAN po siya. Ayan, automatic na may na-save na po dyan. So, yung next natin na gagawin, pupunta tayo dito sa LAN. Ayan, LAN. I-click lamang po niyo ang LAN 1 and LAN 2. Then, click apply. Ayan. Okay, so click apply mga kaibigan. So, ganun lamang po siya kasimple. Kasi wala na po itong SSID, hindi na po natin to i-change kasi wala pong SSID dito. Okay, so yung status niya, click status, tingnan natin yung device information. Sana yun? Okay, so ito mga kaibigan, device information, one information. Okay, makikita po natin yung IP address dito mga kaibigan kapag connected na po tayo. Since hindi po tayo connected sa OLT, hindi po yan makikita. So, ganun din po yung ating gagawin mga kaibigan. Restart lamang yung ating pong switch o yung gamit natin para, again, ay magiging connected na po tayo. So, ganun lamang po siya kasimple. Ganun lamang po kasimple ang pag-setup ng mga item ho na ito na pinapakita ko po sa inyo na ganun din po ang aking pong mga gamit. So, again mga kaibigan kung gusto niyo pong bumili nito, meron ho tayong link sa baba ng ating description. Bisitahin nyo lang po yan. At yung magtatanong dyan na okay ba? Okay na okay kasi yan po yung gamit ko. At wala pong problema natin pong nararanasan doon. Basta tama lang po yung pag-config ho natin. At match na match po sila. Kahit China mobile po yun, ay match na match po. Kasi yung iba dyan na mga routers na pwede sa OLTs, mahal talaga. Hanggang 650, 750. Pero maganda naman kasi dual band din. Pero kung nag-budget, kung budgeting lamang po, at budget meal lamang po yung atin pong hinanap, ayun lamang po yung atin pong pwedeng bilhin po mga kaibigan. Okay? So, sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan na bago pa lamang po sa ating pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan mga kaibigan na mag-subscribe, mag-like ho ng ating video, mag-share ho ng ating video, sapagkat napakarami po mga kaibigan ng ating pong mga tutorials na pwede pong pag-aralan ho ninyo or titingnan ho ninyo, baka po interesado ho kayo at talagang makakatulong po sa inyo pong pag-business mo ng internet po mga kaibigan or di kaya IPso Wi-Fi. So again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.